Saan makita ang verse sa Bible na kung mamatay na ang tao, ang soul niya sa purgatory pagkatapos mapunta sa langit? Ano yun? Ang soul niya sa... Saan makita ang verse sa Bible na kung mamatay na ang tao, ang soul niya mapapunta sa purgatorio pagkatapos punta sa langit? Upod sa mga angels. Ano ba yung upod? Ano ano yun eh, Ilonggo. Ilonggo yan, Brother Aljan, di ba? Ano, sis? Ilonggo siguro. Sabi niya, saan makita verse sa Bible nga kung mamatay na tao ang soul niya sa purgatorio pagkatapos mo punta siya sa langit upod sa mga angels? Ano ibig sabihin ng upod? Ang ano, sis, saan daw makita sa Biblia yung pag namatay yung tao pupunta sa purgatory. Pagkatapos, yung kanyang kaluluwa sasama daw doon sa mga angels pataas. Saan daw makita yun? Eto. Una ang Pedro 3:18. Si Kristo nito sa kanyang kalagayang espiritual ay nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ito yung yung purgatorio. Tapos, yung pupunta sa langit, syempre pinangaralan ni Kristo para sa amoy pangangaral ni Kristo sa mga espiritu nakabilanggo. Pangangaralan yun na walang bunga. Ang bubunga yun at ang bunga nun, apunta doon sa langit. Ted na. Hindi mo siya mababasa letra por letra, pero kung unawain mo yung talata, yun na nga. Sabi nga sa unang Tesalonica 4:16, ganito ang sinasabi. Yan. Sa araw na yon, maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Kasama na dyan yung mga nasa purgatorio. Tama na dyan. Pagkatapos ng mangyayari, 17. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Walang letra por letra, walang verbatim makikita, pero ang sentido nandyan. Ted na? Bro, ito pala bro, nakita ko na bro, no? Para lang may batayan tayo bro. Ito, the time question pala yung ano niya bro, yung ang kanyang tawag dyan, ang kanyang article, the time question. So ito ang nakasulat dito. Much less, while the church permits belief in either special creation or developmental creation on certain questions, it in no circumstances permits belief in atheistic evolution. Much less has been defined as to when the universe, life, and man appeared. So ito yung pinaka-question, no? Sa the time question, when the universe, life, and man appeared. So ito yung sagot. The church has infallibly determined that the universe is of finite age, that it has existed from all eternity, but it has not infallibly defined whether the world was created only a few thousand years ago or several billion years ago. So, ibig sabihin, ang infallible lang na dinetermina ng simbahan na ang universo ay may katapusan, na ito ay nag-existed from all eternity. It has not existed. Hindi siya nag-start sa eternity like God, no? Na walang pinagmulan. Ito ay may pinagmulan ang universo. But it has not infallibly defined whether the world, so ang hindi lamang na defined ng simbahan infallibly, ibig sabihin na walang kamalian, ay whether the world was created only a few thousand years or several billion years ago. Yun lang hindi certain sa simbahan dyan, kung kailan, kung 1,000 years lang bang mundo bago pagkatapos ito lang langit, or billion years na. So, sabi dito, Catholic should weigh the evidence for universe age by examining biblical and scientific evidence. Yan lang bro dyan. Maraming salamat. Bakit
bakit po sinabi ninyo noong lumipas na araw na si Cornelio ay isang pagano, pero may takot naman siya sa Diyos? O, si Brother Junior yung sumagot. Tapos kumilala po ba siya sa Diyos dahil sa pakikisalamuhan sa mga Hudyo? Yun Sister, lamang ang dapat mo siguro maunawaan ano ba ang pagano? What is pagans? Opo, tsaka po yung Kentil. Yung pagans ay mananampalataya, hindi nga lamang kay Yahweh, yung kinikilala nating Diyos. Mananampalataya sila sa Diyos, pero ibang uri ng Diyos. Hindi lamang si Yahweh. No, at nakitaan ayon sa Bible, dahil nga may pananampalataya siya sa Diyos, siya ay namuhay ng matuwid. Dahil may takot siya sa Diyos na kanyang kinikilala. Kaya dininig ni Yahweh ang kanyang panalangin dahil nga sabi sa Bible, sabi doon sa talata, si Cornelio ay isang taong matuwid na may takot sa Diyos. So dininig ang kanyang panalangin, no? At yun nga, pinapunta si Pedro para maging ganap ang kanyang pagiging takot sa Diyos na tunay. At naging Kristiyano siya, kapatid, no? Sa Romans 2:4, kabasahin natin ng Romans 2:4, no? Kasi kahit pa wala kang Diyos, basta matuwid ang iyong gawa, yun ang nagiging batas ng Romans 2:4. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matiyaga, mapagtimpi? Dapat mong malaman kung ang Diyos ay mabuti dahil binigyan ka niya ng pagkakataong magsisi. 4 yata to, 4:15 yata. Wait lang ha. No, na yung mga walang hindi kasali sa batas. No, yung dikta ng kanilang puso, yun ay nagiging batas nila. Nakalimutan ko lang yung pala. Ano bro? Try mo, 2:14. 2:14 pala, no? Yan, maraming salamat bro dyan, ito. Ang mga hindi Hudiyo ay walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moises. Pero kung gumagawa sila ng naaayon sa sinasabi ng kautusan, ipinapakita nila na kahit wala silang alam tungkol dito, ay alam nila ang nararapat. Ito ba yun bro? Tingnan natin sa ibang salin na. Ayan. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. So, although hindi siya sakop o saklaw sa batas ng Kristiyano, sister, pero yun ay dikta ng kanyang puso. Yun ang naging kanyang batas na sinusunod na may Diyos na siyang kinikilala, sister. Si Joyce? Kasi para po sa pag-aaral din namin dito. Okay. Okay na yun, te? Salamat po. Okay. Opo. Thank you, Ate Joyce Lagoon.